Vice President ang magpapanagot sa mga gumawa ng mali sa bayan. Ano, sasabihin ko na lang ha, kasi tinanong niyo na eh, ayoko rin naman na may nirecruit ako. Hanggang dyan lang ha. Hanggang dyan lang ang sasabihin ko. Nirecruit ko siya last year pa. Kaso, huwag na muna natin yan pag-usapan. Protektahan natin yung tao hanggang sa makapag-desisyon siya kung anong gagawin niya sa karera niya. Ganda yan. Sasabihin na lang sa atin ni VP off-cam. May posibilidad daw na kayo ang tumakbong Vice President ni VP Sara sa Kanina lang, alam mo, pinag-uusapan natin ang daming mali na gusto kong itama. Opo. Opo, tama kayo. Ngayon ko lang na pag-isip-isip, pagka ang mga mali nanggagaling na sa mga sa Senado. Kasamahan ninyo, no? At saka nanggagaling sa mga dating Justice ng Korte Suprema. Dahil sa paniwala nila na itong mga taong ito ay kapanipaniwala. Opo, marami man Napakahirap palang ituwid ang mali. Opo. Sa dami ng nais kong ituwid ngayon, yung tinatanong nyo sa akin na yun, hindi ko na pinag-iisipan eh. Ang gusto ko munang gawin ngayon, ituwid ko lahat ang mga maling ito. Hirap na hirap ako eh. So yun ang pinagkakabalahan nyo ngayon, Sen, ano? Yung mali ni Justice Carpio, tinutuwid ko. Yung mali ni Senator Ping, tinutuwid ko. Yung mali ni Tariela, tinutuwid ko. Yung mali ni Batong Bakal, tinutuwid ko. Ibahagi ng kamali ang sinasabi ni Senator Tol, tinutuwid ko. Napakarami kong itutuwid ngayon at hindi ko alam kung kailan ako matatapos. Dito ngayon ako abalang-abala. Kaya isipin mo, kapag hindi ko na ituwid ito, kawawa ang taong bayan dyan, Nelson. Baka manatili siya sa pagkakapaniwalang mali, no? Oo. Tama kayo, Sen. Isipin mo, alam mo na, pasulat ito dyan eh, Nelson. Opo. Lalo na ikaw ay nagtuturo ng ano eh. Tungkol sa mga salita ng mga dakilang mga salita. Meron akong, ito natatanda ko, bata pa ako eh. Sabi niya, ganito pagkakasabi eh. Palagi lolo ko sinasabi sa kanya kasi alam mo, lolo ko eh, alam mo naman, iglesia ay lolo ko eh. Opo. Mula ako sa pamilya kaya, tatay ko, kaya ako eh, ano eh. Yung angkan po ninyo. Oo. Yung lolo ko pagka, ma-stricto yun. Opo. Sabi niya sa akin, meron nakasulat sa Biblia eh. Hayaan mo sila. Huwag mo silang pansinin. Yan kanya mga bulag yan na nag-aakay kanya ng kapwa bulag. Alam mo kanya, pag ang bulag, Inakay kapwa bulag, pare-pareho silang mahuhulog sa hukay. Tama. Hindi pinagtanong ko nga, nakasulat nga. Pero nasobrahan niya eh, kasi alam mo na kanya kung anong ginagawa kanya kapag ang tao napunta na sa hukay. Ano, sabi niya sa akin? Opo. Ay, tinatabunan po sila. Ay, dinagdag na rin yun. Ang daming mga bulag, inaakay mga ano natin. Itong mga iba nagbubulag-bulagan. Ayan, opo. Nagbubulag-bulagan. Yung iba naman talagang bulag na bulag sapagkat ayaw niya talagang kilalanin. Ayaw niyang buksan ang isip niya na mali siya. Bulag na bulag talaga ito. Napanganak ng bulag. Yung iba na bulag lang eh. Sa dami ng pangyayari. Pero ganap ng bulag lahat ito. Ayaw kong itong mga taong ito aakayin, ililid ang kababayan natin doon sa hindi tama. Sa kamalian. Ayaw kong itong mga taong ito ang magpahamak sa ating kababayan. Isip-isipin mo, pati sila mapupunta sa hukay. Ayoko. Tama. Itong mga bulag na lang itong mapunta lahat sa hukay. Pero yung mga kababayan natin, ayoko sila yung madamay dito. Yan ang aking gustong gawin. So ito ngayon Kaya magtatagal ako dyan. So ito ngayon ang inyong pinagkakaabalahan. Yan ang pinagkakaabalahan ko ngayon. Abala kayo, Sen. Abala. Kaya dapat siguro kung ano man yan kanilang naiisip, wag na muna kayong isangkot sa ilang mga bagay, Sen, sapagkat ito muna. Nakapokus ako sa Yung pagtatama ng mali. ng mali. Tama kayo. Tayo. Sama niyo ako dyan, Sen, ha? Tatamaan sa akin yung mga maling. At dahil dyan, marami tayong babad.